would like to thank God na ako'y nakatayo sa inyong harapan ngayon. So, actually, being a servant of the Lord, isa ito sa tungkulin na pinapagamit ko ang aking buhay para papurihan at parangalan ang ating Panginoon. At talagang yung message na binigay, yung sermon ni Lord yan is sobrang bigat, personal na, literal na mabigat talaga sa akin. So, a week before, I would like to message sa ating mahal na Pastor Gino na gusto ko mag-back out kasi sobrang bigat talaga siya, as in. Weeks na yung yung preparation ko, but yung thoughts ko, hindi ko pa siya kayang, hindi ko pa nag-gather up yung thoughts ko at ayaw talaga mag-sink in siguro dahil kapagod sa trabaho kasi nga everyday 3 hours yung namin overtime at sa parangal sa Panginoon, kahit napagod yung katawan, at least may unti na matagal na hinahanap namin. But then yung coach no, so talagang sobrang pagod. At last week wala din akong pahinga. So ganun yung cycle, hindi ako makatulog, sobrang hirap. Gusto kong i-approach si Pastor pero hindi ko ginawa kasi alam kong i-encourage niya lang ako. Sasabihin niya lang na may time pa. Bro, tutulungan ka ng banal na espiritu. So hindi rin ako nag-message ng Sabado kasi wala nang time para mag-prepare ang ating pastor. So talagang I pray to the Lord na tulungan ako na mairaos at papuri sa Panginoon kasi nung Saturday, pag-uwi ko galing trabaho, mabilis ko siya natapos. So, ayun, papuri sa Panginoon, no? Purihin ang Diyos na, excited na ba ang lahat na sermon natin ngayon? So, talagang napakabigat nito because our topic today is carrying the cross daily. Ayan. Talagang literal, mabigat talaga siya mga kapatid. No? Yung Gospel of Luke 9:24 says, no? Ito ang sabi, then he said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross daily and follow me. If you try to hang on your life, you will lose it, but if you give up your life for my sake, you will save it. So, ang lagi kong ginagamit na version is NLT version kasi para sa akin yung pinakamabilis ko siyang maunawaan. Maraming mga translation ako sa NLT talaga. If anyone if any of you wants to be my follower, you must give up your own way. So, sabi doon, you must deny yourself sa NIV version. So dito, give up your own way. So talagang para sa akin mas madali siya. Napakalinaw. No? So but denying yourself and give up your way is parehas. No? So yung team natin is nakano siya sa return to the heart of God, yun yung kahapon kay pastor, yung tema. The purpose of the sermon is to challenge believers to examine their hearts and recommit to daily surrender, embracing the cross and calling of true discipleship by carrying their cross and following Jesus wholeheartedly. And the focus of the sermon is true renewal begins when we return to the heart of God through daily self-denial, intentional obedience, and unwavering commitment to Christ even when it costs us. Kaya sabi ko nga, sobrang napakabigat ng mensahe ng Panginoon ngayon. To the point na kasi ako talagang sobrang hirap na. Glory to the Lord. Dahil ito po ay nangyari. So before we proceed, let me pray mga kapatid. Heavenly Father, God in heaven, Lord, maraming salamat sa oras na ito. Once again, ang lingkod ko ay yung ginagamit ngayon, Panginoon, na tumayo sa harapan ng aking mga kapatid to share your sermon today. Lord, I always claim, Panginoon, na itago niyo lang po ako sa inyong likuran, na hindi ako yung makikita nila, kundi ikaw, O Diyos, yung makikita nila na siyang kumilo sa
share your gospel, Panginoon, your words, Panginoon. Thank you, Lord God. Tayo ang pinakamasakapatuloy. Lord, I pray that you will open our hearts, Panginoon, that what we heard today, Panginoon, hindi lang siya maririnig ng aming isang tainga at lalabas din sa kabilang tainga, kundi ito papasok sa aming puso, Panginoon, at siyang may-apply namin sa aming buhay. Being a Christian, Panginoon, we need to deny ourselves, Panginoon, and obey and follow you, Lord God. To God be the glory in Jesus' name. Yun. The call to self-denial, no? If anyone would come after me, let him deny himself, no? Why do we need to deny ourselves, mga kapatid, no? Because denying ourselves is not just a sign of humility and faithfulness, but by declaring, God, you are my master. It is not my will, but your will be done. Denying ourselves means we allow God to be the driver of our life. No? Lahat naman siguro tayo pamilyar sa story sa Bible ni Noah. Diba po? So, because God, dahil ang Diyos ang driver ng barko. Amen? Hallelujah. No? Kung napanood niyo yung wave na isang fishing boat na sobrang laki ng 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 kinder pa kayo nun. Sorry ha. No? Sobrang laki ng alon na talagang yung fishing boat hindi niya makatawid doon sa sobrang lakas ng alon. Kailangan niyang iikot ng sobrang lakas ng steering wheel para siya iikot at magpaano siya. Yung ano ba sa Tagalog yung magpadalos-dos ganun. Yung padalos-dos, pasirit ba? Yung gaganon siya, mag-slide. Mag-slide siya kasama ang alon kasi sa sobrang laki. So, yun sa story sa Bible, mga kapatid, yun yung pinaka nakakatakot. Kasi ang Ark of Noah, wala siyang steering wheel, no? So hindi control ni Noah kung saan papunta ang ark. Because the Lord designed it because He wants to become the driver of that ark. Now the question is, gusto din ba natin na maging ang Panginoong Diyos ang maging driver ng ating buhay? Amen. Kasi isa yan sa mga prayer ko na talagang, Lord, kayo po ang magiging driver ng buhay ko. Kasi kung ako, it will put into distraction. Mapapahamak lang ako. Pero kung ikaw yung driver ng buhay ko, alam kong safe ako. Alam kong comfort ako. Kasi kayo yung nag-lead sa akin, hindi ako. No? So, then mga kapatid, learn to deny yourself and obey the Lord if you want na ang Diyos mismo ang magiging driver ng ating buhay. No? Kung gusto nating mag-success sa buhay, wag yung gusto o plano natin ang ating sundin. Dapat ang plano ni Lord para sa atin. Amen? Tanungin natin si Lord, Lord, ito ang plano ko. Ito ba will mo para sa akin? No? Sabi nga sa Proverbs 19:21, you can make many plans, but the Lord purpose will prevail. No? Kung magawa natin ito, mga kapatid, if we can do this na yung plano natin, lagi nating ilalapit muna sa Panginoon bago tayo mag-proceed, no? It means we deny ourselves. Nagpapasakop tayo sa authority ng Diyos sa buhay natin. Amen? No? Mga kapatid, self-denial is not self-hatred. It is choosing God's will over our own. No? It doesn't mean na dininay mo yung sarili mo is may galit ka na sa sarili mo na gusto mo nang magsulo. Nope, hindi po ganon.
Self-denial is not self-hatred. It is choosing God's will over our own. No? Sa decision making, mga kapatid, ganun din. Learn to slow down. Why? Kasi ang madalas na aksidente, sila yung mabilis magpatakbo. Huwag magpadalos-dalos sa desisyon para hindi mapahamak. No? Ask the Lord and rethink kung ano yung plano mo. Ask the Lord and rethink again and ask the Lord and rethink until maging clear na sa iyong isipan and strong na ang conviction sa inyong puso. Amen? Renewal requires releasing pride, control, comfort, and personal ambition. No? Ulitin ko po. Renewal requires releasing pride, control, comfort, and personal ambition, mga kapatid. No? Pride. Saka na lang ako mag-pray pag walang-wala na talaga. Saka na lang ako lalapit kay Lord pang wala na talaga. Ay, hindi, kaya ko to. Saka na lang. No? Yun yung pride. Control. Gusto mo lagi ikaw ang nasusunod imbis na ang kalooban ng Diyos. Comfort. No? Ito yung sabi ko sa inyo, sobrang bigat nito kasi personal siya sa akin. Bago ko ito sasabihin sa inyo, ako muna ang tinatamaan nito. Kaya sobrang hirap na hirap ako. No? Aminin man natin o sa hindi, ang comfort natin ngayon ay nasa entertainment. At ito ang pinakamalakas na patibong ni Satan sa atin. Nawala na ang devotion, napalitan na ng panunood ng drama, Korean novela, anime, manhwa, dongwa, at ano-ano pa. Lahat ng sinasabi ko sa inyo ngayon, ako po yun. No? Adik ako sa Korean novela, dati pa. Adik ako sa anime, since bata pa ako. Adik ako sa manga manhwa. Yung manhwa is a Chinese version of manga, ng Japanese manga. It is manhwa. Merong Chinese manhwa, merong Korean manhwa. Dongwa, it is a Chinese version of anime. No? At ano-ano pa na nakapag-entertain sa akin. Sad to say, but it's true. Kaya nga sabi ko sa inyo, sobrang bigat nito kasi personal siya sa akin. No? Kaya kagabi, sa totoo lang, hindi po ako ganun kabilis umiyak. Even though, the moment my mother was died, hindi ako umiyak agad. But I thank the Lord sa nangyari, pinasalamatan ko ang Diyos. Sabi nga ng fiancé ko, ilabas mo yan, iiyak mo yan. Kasi nga, hindi ako umiiyak. Talaga bang nag-frozen yung heart ko sa nangyaring pagkamatay ng nanay ko. Nung nailabas ko na siya, nung iniyak ko siya, para akong bata na naghanap ng nanay. Hindi ako basta-basta nagpapakita ng emosyon ko. Pero kagabi, talagang iyak ako sa Panginoon kasi hindi ko talaga maitago yung emosyon ko sa Panginoon. When I heard this song, break my heart for what break yours. Everything I am for your kingdom cause. Talagang iyak ako eh. Iyak ako, nagsorry ako sa Panginoon. Because I know for how many times I break the heart of my Lord God. And I pray, Lord, break my heart also so that I hated sin. Para kamuhian ko ang kasalanan, break my heart for what break yours. Yun yung prayer ko kagabi at iyak na iyak ako. Kasi nag-give way ako sa entertainment. Yun yung doon ako nadali ngayon. At ito yung hinihingi ko sa Panginoon na ma-overcome ko itong
weakness ko ngayon. Lagi kong hindi ko to tinatago sa inyo. Inaamin ko. Kaya nga sobrang bigat nito. And personal ambition. Hindi masama ang mangarap ng bahay. Hindi masama ang mangarap ng sasakyan. Hindi masama ang mangarap ng umasinso sa buhay, magnegosyo. Sabi nga ni Ate Mika kanina ang masama yung may kasangkot ka doon sa malitang bag, no? Ang masama, mga kapatid, lahat ng ito, bahay, sasakyan, negosyo, ang umasinso sa buhay, ang masama lang dito kung lahat ng ito nakamit mo na hindi kasama ang Diyos. Hindi po yan success, yan po ay distraction. Distraction sa atin para mapalayo tayo sa ating Panginoon. No? We cannot follow Christ while clinging to self-rule. No? Heart check muna tayo, mga kapatid. What am I unwilling to surrender to God? Ano ba yung mga bagay na hindi pa natin kayang i-give up sa Panginoon? No? Sabi ko nga kanina, yun yung mga weakness ko. Ang weakness ko ngayon is entertainment. And I give it to God. At hiningi ko sa Panginoon na ma-overcome ko to. Kasi hindi ako nakakapag-devotion kasi nagbabasa ako, nanonood ako, pagkatapos pagod na ako, antok na ako. All I do is pray. Prayer na lang. Wala na yung devotion. No? What am I unwilling to surrender to God? No? Pangalawa, mga kapatid, the commitment to take up the cross daily. Take up His cross daily. Amen? In Jesus' day, the cross symbolizes death, shame, and sacrifice. Carrying the cross is a daily decision, not a one-time emotional moment. Following Jesus comes with a cost. It costs you your time, your effort, and including your financial status. Are you willing to take the cost, mga kapatid? Are you willing to take up your cross daily? Or saka na lang ako mag-serve, Lord, kapag okay na ako. Kapag okay na ang heart ko. Reminder, mga kapatid, it is a big reminder for us. Kaya nga, kailangan natin ang Diyos para tayo maging okay. Amen? Ulitin ko po. Kaya nga, kailangan natin ang Diyos para tayo maging okay. The more gagamitin ka ng Diyos, the more hindi natutuwa si Satanas. The more na tumatayo ka sa harapan, the more na nag-Bible study ka, the more na nagsisimba ka, hindi natutuwa si Satanas. Kaya ka may pinagdadaanan kasi target ka na ngayon ng kaaway. Si Satan, hindi niya tinatarget yung mga kakampi niya. Tinatarget niya yung hindi pa sa kanya. No? Saka na lang ako pas pag okay na ako. Hello? Hindi tuwang-tuwa ang demonyo kasi nagtagumpay siya sa kanyang misyon. Kasi nag-give in tayo. No? The moment na mag-resist tayo sa temptation, yun yung mas the more tayong inaatake ng kaaway. Amen? No? Hindi ko naman kayo tinatakot. Hindi ko din alam kung pinagdaanan nyo to. Sabi ko nga sa'yo, sobrang bigat to para sa akin. Kasi it includes my health issue. This past few months, lagi na po akong nagkakaroon ng sleep paralysis. Kasi nga, lagi akong kulang sa tulog. But I still continue. Ngayon, hindi lang kasi siya normal na sleep paralysis. Sabi nga sa Ephesians na we are not battling against flesh and blood, but again, rulers and darkness in this world. Yung sleep paralysis ko may halo ng atake ng demonyo. I can see dark shadow na hinihila yung paa ko last week.
The moment that I refuses, alam niyo yung curiosity kills. Why? Especially yung nag-circulate ngayon sa online patungkol sa The Big Four, no? Yung merong scandal issues. When mag-link yan sa mind mo, makikurious ka at gusto mo panoorin kung ano nangyari sino yon, yung nangyari kay Nico Natividad. So it was past of him kasi nakita ko na Christian na pala si Nico, na baptized na siya, but yun yung past na pinagdaanan nila mag-asawa. But sabi ko sa sarili ko, bakit ko panonoorin ang isang videong pinagtulong-tulungan na ng maraming lalaki? I refuse. But the enemy angered, nagalit, no? The moment I refuse into the temptation, inatake ako ng kaaway. At yun yung sinasabi ko sa inyo, mayroong dark shadow akong nakita, yung sleep paralysis ko, may dark shadow ako nakita na hinihila yung paa ko 2 beses. No, hindi na po siya hindi ko kayo sa tinatakot. Hindi ko alam kung nadaanan na to. Sabi nga ni Pastor John, bago pa lang siya kasi nauna sa bahay, meron daw kakaibang espiritu sa bahay na hindi niya alam. But hindi ako natatakot, no? The moment na yun na bumagsak pa nga yung acoustic bass drum ko sa bahay. Nung pagbagsak niya pati yung kalabog ng string, bubong, ginanong ko lang. Tulog lang din ako. No? Hindi ako natatakot. Why? Bakit ako matatakot? Kung ang demonyo takot sa Diyos na pinaglilingkuran ko. Sabi nga, salita ng Diyos, greater is my master, greater is he than he in this world. Bakit ako matatakot? Bahala ka dyan, matutulog ako, may trabaho pa ako eh. No? Yeah, ganun ako confident. Kasi alam ko kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Amen? No? It means dying to sin, forgiving when it's hard, loving when it's costly, and obeying when it's inconvenient. Mga kapatid, daily cross-bearing shapes Christ-like character. No? Heart check tayo, mga kapatid. Am I living convenient Christianity or a crucified life? No? Am I or are we living a convenient Christianity or a crucified life? Daily cross-bearing shapes Christ-like character, mga kapatid. No? If you're living a convenient Christian life, a Christian life without crucifixion, I am sorry to say this, but you are not a Christian at all. Dinadaya mo lang ang sarili mo, paniwala mo lang ang iyong sarili na Christian ka, but you're not. Amen? If you are living a convenient Christian life without crucifixion. Why? It means dying to sin, forgiving when it's hard, loving when it's costly, and obeying when it's inconvenient, mga kapatid. Kahit ang sakit-sakit na, pero pinapatawad mo pa rin siya. Kahit ang hirap niyang intindihin, pero inuunawa mo pa rin siya. Kahit ang sakit niya magsalita, pero inuunawa mo pa rin siya. At sa kabila ng lahat, pinapakita mo pa rin sa kanya ang iyong pagiging Kristiyano kahit it costs you your peace. Amen? And still obeying God's command even though it is inconvenient, mga kapatid. No? Sabi nga ang salita ng Panginoon sa Matthew 5:44, love your enemies and pray for those who persecute you, mga kapatid. Kayo na ang magsabi, mga kapatid. Kayo na ang magsabi kung convenient ba ang mahalin mo ang isang taong kinaiinisan mo. Di ba? Hindi. Kapag ang puso mo ay sugatan at ang isip mo'y pagod na sa sakit, doon mas nasusubok ang tunay na pagsunod mo sa Panginoon.
ang piliing mahalin ang iyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa iyo, mga kapatid. No? So, saglit lang po tayo mga kapatid. Nasa last, na tayo. Sobrang bilis lang nito. No? Naway nag-sink in sa natin. Yung mensahe ng Panginoon natin. No? Ulitin ko po. Kapag ang puso mo ay sugatan at ang isip mo ay pagod na sa sakit, doon mas nasusubok ang tunay na pagsunod mo sa Panginoon, ang piliing mahalin ang iyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa iyo. No? The paradox of losing to gain, mga kapatid. Ito na last topic na po tayo. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. No? The kingdom of God operates on a divine paradox. Meaning, ang kingdom ng Diyos ay iba sa normal logic ng mundo. Halimbawa, ang Gospel of Luke, Matthew, and Mark shows a lot of paradoxical teaching of Jesus. No? So what is divine paradox? The divine paradox ay isang katotohanan na nagmula sa Diyos na parang baliktad sa normal ng kaisipan ng tao. Halimbawa, the world says, gain power, protect yourself, be first, and serve yourself. Amen. Next slide, please. No? Ito yung halimbawa ng The world says, ito yung sinabi ng mundo. You need to gain power. No? You need to protect yourself. You need to be first. You need to serve yourself. Ito yung sinasabi ng mundo. But the Lord says, ito ang sinabi ng Lord, gain power. Protect humble yourself, not protect yourself, but be humble yourself and deny yourself and sacrifice. Diba? Kabaliktaran siya sa sinasabi ng mundo. No? Divine paradox that Jesus gave is loss to gain. No? Mababasa natin sa Luke 9:24 na ginamit natin. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it, mga kapatid. No? Divine paradox that Jesus gives meaning, if you give your life to God, then you will find true meaning of life and the reason of your existence. Kapag binigay natin ang buhay natin sa Diyos, doon pa lang natin matatagpuan ang true meaning of life, bakit tayo nag-exist. No? Magkakaroon ng, kumbaga, ano yun sa Tagalog, yung puwang, magkaroon ng puwang ang buhay natin. No? The divine paradox that Jesus gives is first become last. No? Sa Matthew 20:16, mababasa din natin. So those who are last now will be first. Then, and those who are first will be last. No? The meaning is, if you seek God first, ikaw ang una sa kingdom ng Diyos sapagkat ang mga mapagkumbaba ang itinataas ng Diyos. Amen? And the third one is, greatness through service. Yun sinabi sa Mark. No? Mark 10:43. Sinabi dito, but among you it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. Meaning, mga kapatid, in the world, you are the boss. Sa mundong ito, you are the boss. But in God's kingdom, the boss is the servant. No? Kaya testimony ko lang, mga kapatid, kaya na-encourage ako. Dati, way back in my PNTC life, kasi nakikita ko yung mga leader ko sa church, no? Isang engineer, full-time engineer, maganda ang career, no? Merong isa na yung tumulong sa akin, hatid sundo ako papuntang church kasi malayo doon sa sa GIL Calamba, doon sa sa likod lang ng White Dove. No, sinusundo ako, manager siya sa Toyota. No, nakikita ko lang may mga profession, but they are willing to become a servant of the Lord. Kaya na-encourage ako, it gave me encouragement
And na-encourage ako sa akin sarili at nasabi ko, gusto ko ring maging ganito, Lord. So doon ako nagkaroon ng desire na gusto ko ring maging tulad nila. Na even though meron na silang profession pero hindi nila ginagamit yung profession nila para magyabang, but because they become the servant of the Lord in God's kingdom. Amen. No? The fourth one is strength in weakness. No? Ito yung divine products ng Panginoon. The strength in weakness na sinulat ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 12:10 na sinabi, that's why I take pleasure in my weaknesses, in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ, for when I am weak, then I am strong. Amen, mga kapatid. No? Meaning, if you trust God in your time of weakness, doon mo lang matatagpuan ang tunay na kalakasan. See, mga kapatid, it defies all the logic of this world. No? The kingdom of God does not follow the logic of this world. Mga kapatid, no? The world, self-promotion, power, survival, no? But the kingdom of God is humility, sacrifice, and surrender. No? That's why it's called the divine paradox, because God's way is opposite of how human think. Sometimes we cannot understand and it's hard for us to perceive the Lord's way, but it is the right way. Sadyang mahirap nga lang ang proseso, but it's worth it, mga kapatid. The cost is worth it. Kaya kapatid, kaya natin to, mabigat ang cross indeed, but we are not alone. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Can we give clap sa Panginoon? Sa lahat ng pagsubok na ating mararanasan, we are not alone, mga kapatid. Kaya pag lugmok tayo sa mga problema, just think, I am not alone. Kasama ko ang Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, prioritizing Jesus than prioritizing ourselves leads to salvation. No? Because salvation can be found in Jesus alone, mga kapatid. No? Holding onto your life. No? Holding onto your life means self first is spiritual loss, mga kapatid. No? But surrendering your life to Christ means true life. Clinging to control leads to spiritual loss, but surrender leads to true life, freedom, and purpose, mga kapatid. Amen? Renewal comes when we trust God's promise over our preferences, mga kapatid. Kaya heart check tayo ulit. Am I trying to save my life or I am trusting God enough to lose it for Him? No? Tanong natin sa sarili natin, mga kapatid. Am I trying or are we trying to save our life or are we trusting God enough to lose it for Him? Conclusion tayo, mga kapatid. Dito po nagtatapos ang sermon ng Panginoon. Conclusion and application. Returning to the heart of God requires intentional surrender. Carrying the cross daily is not about dramatic gestures, but faithful obedience in everyday moments. Today is an invitation to lay down hidden sins and distractions. Recommit to daily time with God. Choose obedience over comfort. Sabi ko kanina, yung comfort ko is nasa entertainment, but I will choose the obedience. That's why nakatayo ako ngayon sa harapan ninyo, mga kapatid, kahit sobrang bigat ng sermon ni Lord ngayon. But I will choose obedience over my comfort. No? Follow Jesus not just in belief, but in lifestyle. The cross is heavy,
but it leads to resurrection of life. When we carry it daily, we walk closer to the heart of God, mga kapatid. No? Meaning, renewal happens when we deny ourselves, take up our cross daily, and trust that losing our lives for Christ is the only way to truly find them. No? To God be the glory. God bless us all, mga kapatid. So let us stand and pray. Hallelujah. Heavenly Father God in heaven, Lord, thank you for your sermon, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Sa salita mo, O Lord, naway napukaw ang mga natutulog naming damdamin, Panginoon. Naway, meron kaming natutunan, Panginoon, especially ako, Lord, na unang tinamaan ito, Lord. Sobrang bigat, but thank you, Lord, for giving me the strength to carry on, to proceed, Panginoon. Mabigat talaga, maraming atake ng mga kaaway, but bakit ako matatakot? Kung ang Diyos na aking master ay higit na mas malakas sa lahat. Even demons trembled when they heard your name, because there is power in the name of Jesus. Oh, hallelujah, Lord Jesus. I pray in the name of Jesus right now, kung meron man akong mga kapatid dito, Panginoon, na katulad ng pinagdadaanan ko, that the weakness is entertainment that Satan gave this world, I rebuke it in the name of Jesus. Lord, putulin niyo po ang yugo na to. Dahil tanging ikaw lang ang Diyos ang may kapangyarihan na makagawa nito. We are weak, Lord. Hindi namin ito kaya, O Diyos, kung kami lang. Pero ikaw ang bakir namin, O Lord, because you are the source of our power in the name of Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Let your presence always dwell on us, Panginoon. In whatever circumstances in our life, let us remember, Panginoon, that you are always there. Never mo kaming iniwan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, for your grace. Lord, hindi kami karapat-dapat sa iyo, Panginoon, but because of your grace and deep love for us, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil minahal mo kami. Kahit hindi kami karapat-dapat, pinapatawad nyo kami ng paulit-ulit, Lord, break our heart what break yours, Panginoon. And let us learn to hate sin, Panginoon. Lord Jesus, thank you. Thank you for your word. Thank you for the wisdom. Naway mai-apply namin ito sa aming buhay. Bagkos ang iyong salita, Panginoon, it will not come back to you empty, Panginoon. May your name will be glorified right now. May your name will be exalted up in the name of Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Hallelujah.